Pilipinas rank 3 sa pinakakorap na bansa sa Southeast Asia. Putang ina. Tapos ngayon, I love BBM pa rin kayo. Suportado nyo pa rin si BBM sa ganyang sitwasyon ngayon. Putang ina. Napakakikitid mag-isip nitong mga taong sumusuporta kay Bongbong Marcos. Alam nyo, sa lahat ng nagdaang administrasyon, sa lahat ng daang presidente sa Pilipinas, ito ang pinakakorap na administrasyon, pinakamalaking kurakutan, ang administrasyong Marcos. Putang ina. Tapos sinasabi nyo na si Bongbong Marcos lang ang nakakagawang nakapagpakulong ng mga politiko. Putang ina. Hindi nga nakulong si Martin Romualdez at si Zaldico. At isa pa, in the first place, kasama si Bongbong Marcos sa dinawit na mga inakusahan nilang kurakot na politiko. Si Bongbong Marcos mismo ang kinanta na si Bongbong Marcos ang kanilang mastermind. Si Bongbong Marcos ang may pinakamalaking na kurakot sa kurakutan na nangyayari ngayon. Tapos ayaw ninyong paniwalaan. Putang ina. Yung mga lumantad na 18 Marines, imbestigahan yung mga pinagsasabi, pinaparatang ng mga 18 Marines. Baliktad na. Yung mga 18 Marines yung iniimbestigahan nila. Putang ina. Ganyan maglaro ang gobyernong Marcos ngayon. Pinapaikot lang tayo ni Marcos ngayon. Dahil ang totoo, si Marcos Jr. talaga ang mastermind sa nakawan ngayon. Kaya ayaw nilang dalhin ang 18 Marines sa Senado dahil marami pang mabubulgar, dahil maraming hawak na ebidensya ang 18 Marines. Takot talaga sila. Lalo na yang si Soto at si Ping Lacson. Putang ina. Kasama din yan sa mga kurakot na politiko na sinasabi ng 18 Marines at ang raming congressman at senador na kasangkot na tumanggap ng mali-malitang pera. Putang ina. Nalagpasan pa ni Bongbong Marcos ang kanyang ama sa pagkakurakot, pagkakawatan. Lumala ngayon kasi pati anak niya mismo si Sandro Marcos dawit na dawit sa kurakutan ngayon. Putang ina. Kaya sinasabi ng mga Pilipino, pinakainutil, pinakakawatan na pamilya ang pamilyang Marcos dito sa Pilipinas. Pinakainutil ang pamilyang Marcos dito sa Pilipinas, yan ang totoo. At yan ang sigaw ng mga Pilipino. Ang paniniwala ng mga tao kay Marcos, isang kawatan, isang adik na gumagamit ng bawal na gamot. Kapatid na niya mismo ang nagsabi na gumagamit siya. Tapos ayaw ninyo paniwalaan. Mga putang ina, mga pokrito talaga itong mga sumusuporta kay Marcos na hindi nila nagkikita ang pinagagawa ni Bongbong Marcos na yun, nakabalbalan sa gobyerno. Ngayong nangyayari sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa, putang ina, si Bongbong Marcos ay walang nagawang solusyon. Ganyan kainutil si Bongbong Marcos. Wala siyang nagawa. Imbis na tulungan niya kung paano pababain ang pangunahing bilihin natin mga pagkain, ang ginawa niya, nagbigay ng ayuda ang putang ina. Walang kwenta yung ayuda kasi pang one time lang yan. Ang gusto ng mga matitinong tao ay yung tulong na pangmatagalan, at ang pangmatagalan gusto tulong ng mga tao ay ibaba ang mga pangunahing bilihin. Yan ang gusto ng mga tao, hindi ayuda. Putang ina mo Marcos. Pinapamukha mo sa mga Pilipino na pera na lang talaga ang kailangan ng mga Pilipino. Putang ina. Napaka-inutil talaga ni Marcos maglaro sa gobyerno. Hindi siya marunong mamuno. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong na si Marcos ay weak leader, hindi marunong mamuno ng isang bansa. Nagtaka nga ako bakit ito naging presidente ang buwang. Sa tanan, sa lahat ng dumaan na presidente, 45